matagumpay na isinagawa ang ika-33 pambansang anibersaryo ng Citizens Crime Watch o CCW nitong ika-7 ng Hunyo, kung saan nagtipon-tipon ang mga opisyal, membro at mga panauhin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dumagsa ang mga delegado at kasapi ng Citizens Crime Watch mula sa iba't ibang lalawigan upang makilahok sa ika-33 pambansang anibersaryo ng organisasyon. Pinangungunahan ng pagtitipon ng National President ng CCW na si Diego Magpantay kasama ang National Chairman na si Attorney Ferdinand Topacio at iba pang personalidad na sumusuporta sa advokasya ng samahan. Layunin ng pagtitipon na mahigit pang palakasin ang kampanya laban sa krimen, illegal na droga, korupsyon at kahirapan, kasabay sa pagpapalawak ng pakikilahok ng mga mamamayan sa mga programang pang-komunidad. Let me congratulate each and everyone, to all of you, despite difficulties and many challenges. Napakarami pa mga challenges ang ating mga pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Lalo na po itong panahon na ito. And we are still standing. As an advocate for peace, we are very much affected by what is happening to our country today. Loudly, I speak because many Filipinos like us, tayo pong lahat, volunteers who just want to uplift the lives of our fellow men in our capability as a civil society organization. We are asking difficult questions that need an answer. Napakarami po nating mga itinatanong na hindi po nasasagot pa hanggang ngayon at humihiling po tayo ng kasagutan sa mga kinaukulan. Ano po talaga ang nangyayari sa ating bansa? What's happening to our peace and order? Yung po ang pinaka-layunin natin, ang tumulong sa pangalaga laban sa kriminalidad. Ano po ang nangyayari sa promise of safety ng ating pong pamahalaan? Why do many citizens feel that fear, uncertainty, and lawlessness are gradually returning? Sabi nila, bumabalik na naman daw yung mga lawlessness. I don't know because kung madidinig naman natin yung ating mga nasa law enforcement agencies, okay naman daw. Many Filipinos, whether they openly admit it or not, remember that during the past administration, there was a stronger perception of discipline, order, and government authority. One thing cannot easily be denied. At that time, criminals feared government authority. Drug syndicates must feel pressure from our law enforcement agencies. Let criminal organization know, dapat malaman nila na maliban sa ating mga law enforcement agencies ay narito ang Citizens Crime Watch. Nakatulong po ng ating mga kapulisan sa pagsiservisyo voluntarily sa ating komunidad. People must feel that government have presence. People must feel that law have force. People must feel safer. Today, many are asking, can we honestly say that we are still safe? Citizens live in communities. Citizens live in streets. Citizens experience reality, and reality of many Filipinos is simple. When people begin feeling less secure, government should have, instead of their political misunderstanding, sagutin po nila itong mga problema po natin na ito. Today, many citizens openly express concern over criminality, illegal drugs, corruption, lalong-lalo na. Ito pong problema natin sa corruption na talamak talaga. Abuse of authority and worsening public distrust. These are hard questions, but harder questions are necessary in a democracy. Many Filipinos continue to believe that we must be strong enough to confront threats to peace and order. And perhaps this explains why many people today continue looking back and asking, are we safer? Do criminals fear the law? Do
ordinary citizens live more peacefully. Ladies and gentlemen, men and women of the Citizens Crime Watch, let's continue our voluntary work. The fight of warring political parties is not about Marcos versus Duterte. This is about governance. And this is about accountability. This is about public safety, because government exists to govern. Government exists to protect people. And when citizens begin feeling fear again, leadership must answer. As National President of the Citizens Crime Watch, I say this: crime has no political color. Victims have no political party. And public safety should never become a casualty of politics. The Filipino people deserve leadership that acts with strength, courage, and genuine concern for peace and order. History will ultimately judge every administration. It will be based on what ordinary Filipinos truly felt, and the rule of law must be laid on the table. At tayo po sa Citizens Crime Watch, tayo po ay mananatili. Ang sabi nga nila, we will be the last man standing. Hindi po tayo susuko. Ano man at ano man ang mangyari, tayo po ay magpapatuloy sa ating po mga ginagawa para po sa kapakinabangan ng ating pong komunidad. Kaya sa ating mga kasamahan, maraming salamat po sa inyo. At tayo sa loob ng isang taon ay nagkakaniig, nagkakasama-sama sa ganito pong pagkakataon. Bukod sa programa ng organisasyon, hinikayat din ng pamunuan ng publiko na makibahagi sa mga advokasya na sinusulong ng Citizens Crime Watch. Well, successful po ang ating event at kahit pa paano tayo nagkita-kita ngayong taon na ito. At maraming salamat sa ating mga kasamahan sa kanilang pagdalo sa ating event, sa ating 33 na anibersaryo. At muli, magkita-kita tayo sa susunod nating National Assembly at anibersaryo sa susunod na taon. Ibinahagi rin ng mga membro kung paano sila hinikayat na maging bahagi ng organisasyon at kung paano nito nabago ang kanilang pananaw sa paglilingkod sa komunidad. Naging inspirasyon ko tumulong sa ating community para kahit simpleng mamaya tayo ganito, tayo natutulungan sa ating bayan. Tulad ng nag-coordinate sa ating mga government unit, sa ating mga barangay, sa ating mga pulisan para makatulong sa order ng ating nasasakupan. At isa pa, yung pagtulong natin sa mga community, nagbibigay tayo ng relief food program na natin. PCSO. Sa ating Okay ba yan? nangyari ngayon, sa sistema ng mga Pero kung nakakatakot na bumangga sa mga layunin natin papatakbo ng bukis anti-criminalidad sa inyong mga bayan, sa pwede nyo kaibigan ng ating bawat na i-email malaking bagay sa lutuan ng mga meetings sa Public Works lalong-lalo na at public meetings sa Batangas. PNP Itong kailangang bukis bagay sa tayo SEL tulong tayo ang kapag tayo sa pinagkukuhanan ng ibang mga tao ng kanilang yung tulong sa mga mamamayan sa amin, sa lugar namin dahil tataas ang revenues mga nangyayari sa komunidad ang pera tulong na kinokolekta katuwang ng mga kapulisan sa lugar namin. Sa kakulangan ng ating mga police visibility, mga barangay, so malaking tulong ang grupo ng CCW sa ating mga kapulisan. Makakatulong ang Citizens Crime Watch sa aming komunidad upang mabantayan ng ligtasan ng bawat barangay sa amin at mga kabataan na pwede namin mayaya para maging maingat sa bawat araw na kanilang paglabas sa bahay. Malaking tulong sa aming munisipalidad ang pagiging Citizens Crime Watch. Una po sa lahat, bilang volunteer, hindi po andyan po yung nakakasalubong natin, yung may mga discrimination, bakit mga volunteer, hindi po ba? Pero ang isang pag-volunteer, napakasarap po, galing sa puso. Di ba? Nakakatulong ka na walang nakapalay
sumali na po kayo. Ang CCW kasi sa volunteer. So, talagang sarili sikap to, tsaga para sa bayan. Para maiwasan din natin yung mga krimen, lalo na sa ating pamilya, matulungan natin. Ayon sa mga kasapi, malaki ang naitulong ng samahan sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpapalakas ng malasakit ng mga mamamayan sa kanilang komunidad. Naging member na din ako ng CCW. Magiging part ng CCW National, pwede nating i-introduce to sa bawat chapter. Kaya nga kung kanina, nakakatawa, maraming nag-inquire sa mga member natin bago nag-umpisa yung programa natin. The good thing is, maraming nag-inquire kasi curious sila. Ano ba ito naka-display dito? Sabi ko, ano yan? Kaya namin nilagayan dyan para makita nyo rin at the same time, ito yung introduction ng training natin. Mas malaki yung magiging part ng CCW rito dahil magiging tungtungan ko sila At the same time kung many of the CCW member magpa-participate sa mga o magmumungkahi ng mga training like yung BLS, yung Basic Life Support, malaki ang magiging tulong nito sa lipunan, lalo na sa mga member natin. Hindi rin nagpahuli ang mga kabataang membro na nagsisilbing inspirasyon sa kapwa nila kabataan upang makilahok sa mga gawaing voluntarismo. Yung sa mga kabataan na nais din maging volunteer katulad ko, siguro wag silang mahiya or siguro na sila, kumbaga sumali na sila sa mga organization katulad nito. Bilang kabataan, ang nais ko pong ipahiwatig or advice is choose wisely sa mga pagpili ng maglilingkod sa ating bayan. Sa kanyang mensahe, ibinigyan diin din ni Atty. Ferdinand Topacio ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mamamayan, iba't ibang sektor sa paglaban sa mga suliraning panlipunan. Maraming salamat. Nandito ang halos lahat ng chapters natin. Maligayang pagdating sa ating mga taga-Bulacan, Valenzuela. Siyempre, Batangas, nandito, Cavite, Laguna, marami, Bandang Mindanao sa ating mga kaibigan at mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ako'y natutuwa na narinito pa rin tayo pagkatapos ng mahigit na 30 taon na may pagsubok. Alam niyo po, ang mga pagsubok na dinaanan natin, dati po may isang huwad na grupo na nagtangkang agawin ang ating pangalan, ngunit sa awa ng ating Panginoon ay nalampasan po natin yun at tayo po ang tinatigan ng Securities and Exchange Commission bilang tunay na Citizens Crime Watch. Nasabi na po ni Jigs ang kinakaharap ng ating bayan na mabigat po ang krimen. Yan pong flood control scam ay isa sa mga, kung hindi ito na ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. At yan po ang dahilan, yung trilyon na yan, mahigit 1 trilyon, kung bakit nagkakagulo po ang ating bayan. Yan din po ang dahilan ng trilyon na yan, kung bakit ang mga mamamayang katulad natin na pumupuna sa mga pagnanakaw ay kinakasbuhan, kinukulong, ginigipit, ginugulo, hinihiya ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit tayo po sa Citizens Crime Watch ay hindi uurong. Kung paano tayo, nandyan po si Jigs, nandyan si Bener, nandyan si Charlie, na dinemanda po natin si dating Pangulong Noynoy Aquino dahil doon sa pagkamatay ng SAF 44. Kung paano po
natin idinimanda ang mga salarin doon sa Dengvaxia scam na yung isa ngayon ay namamayagpag na naman sa House of Representatives, si Congresswoman Garin, na hanggang ngayon po ay nakabinbin kung paano wala po tayong pinili kahit kakampi o kalaban ng kasalukuyang o ng nagdaang Pangulo, mga gabinete ni Pangulong Duterte. Dinimanda rin po namin kapag sila ay sa tingin namin may kasalanan, katulad ni former Secretaries Ramon Lopez at Vince Hison. Ganon din po natin dapat harapin itong gulong ito. Huwag po tayong susuko sa harap ng mga paggigipit at pag-uusig. Huwag tayong matatakot. At huwag tayong matakot, mga kasama, sapagkat ang ating tagumpay, dahil ang ating pakikibaka, ang ating laban ay para sa katarungan, para sa taong bayan. Pangako po ng ating Panginoon na tayo po ay kanyang kakatigan. Pahintulutan niyo pong basahin ko po sa inyo upang lumakas ang inyong loob ang pangako ng Ama sa Langit na kanyang pinarating o pinasugo kay Propetang Isayas. Nasa Biblia po sa 43, ang talatay 1 hanggang 3. Pakinggan niyo natin pong mabuti. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa inyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, tama, flood control, malalim na tubig talaga, bumabaha, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal na Diyos, na iyong tagapagligtas. Yan po ang pangako ng Ama sa mga lingkod, mga tunay na lingkod ng Diyos na nakikipaglaban para sa katarungan, para sa bayan, para sa mabuting pamamahala. Tumayo po kayong lahat. Magpaguto muna tayo bago kumain. Susundan lamang niyo po ang aking sasabihin. Bayan, bayan, bayan ko. Hindi patapos ang laban mo. Parang nagugutom na yata kayo, ha? Medyo konting gana naman. Matapos na po ako, 1 minuto na lang. Ulit. Bayan, bayan, bayan ko. Hindi patapos ang laban mo. Magnanakaw na gobyerno. Itakwil mo, labanan mo. Ang mensahe po ng Citizens Crime Watch sa kanan rin ni President Jigs Magpantay, hindi po tayo pwedeng magmatsyag lamang, hindi pwedeng lamang magsumbong. Ang kinakailangan magdemanda sapagkat hindi po tayo kikilos. Sino kikilos? At hindi po alamat na maraming pagnanakaw sa lahat ng sangay ng gobyerno. Maraming abuso ng poder, maraming anomalya ang hindi po kayanin ng Citizens Crime Watch. Ngunit man, hindi kami patitinag basta't kaya namin, basta't nakikita namin na gagawin po namin ang aksyon. Sa mga kapatid ko sa CCW, maraming salamat sa inyong pagtuloy na pagtaguyod, na pagtatikain
nagpahayag din ng suporta ang mga panauhin at bisita sa patuloy na misyon ng organisasyon. Napakahalaga ng Citizen Crime Watch. Kung susundin natin ang tunay na adhikain, pananaw noon pa. Sa ating napasok tayo, tayo ang sinasabi ko ng tayo, dahil nung ito'y simulan, ako'y kasama na ni Attorney Malvar Villegas. Ang CCW ay para ding namatay, nagkawatak-watak. Pero nakita naman natin na nung magkawatak-watak, ang katotohanan ay muling sumika. Parang araw. Sa madaling araw. Nakita natin kung sino ang mga totoo na mayroong pagmamahal sa bayan, mayroong lakas ng loob na lumaban sa mga kurap. Nakita naman natin ngayon. Kaya muling pagkabuhay na tayo ngayon. At mananatili ako kung inyong papayagan na para siyang simula na lagi rin nasa advisory. Advisory dahil ako ay nasa pamahalaan. Mayroon tayo na pwede natin ibigay. Ano yun? Yung ating tunay na paniniwala kung ano ang tama. Yung ating tunay na damdamin na gumawa at tumulong sa kapwa. Kahit damdamin man lamang ipakita natin. At mayroon tayo, nakahanda tayo na naaaring magpakasakit. Kahit tayo pa ay sinisiraan, hindi bale. Basta't alam natin sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao. Sila ay ating matititigan. Sila ay ating maharap. Yun, meron tayo. Kaya yun, pwede nating ibigay. At ito, ngayon, muling pinubuhay natin. Pinag-iibayo pa sa tulong ng ating mga namamahala na subok na ang ating President Magbantay, ang ating National Chairman, Attorney Topacio, na fighter din. At sinasamahan nga tayo ng mga magigiting naman tao na nasa pamahalaan. Ang ating mayor, yan ay subok na sa larangan ng pagtataas ng dangal ng ating bansa. At ngayon, namumuno dito sa ating bayan mismo ni General Miguel Malvar. Si Mayor Abu. Palakpakan muli natin. At ngayon, sinasamahan pa tayo ng ating pamunuan ng ating congressman ng 1st District, Congressman Leandro Legarda Leviste. Ay hindi lamang ituloy, kundi pag-ibayuhin natin ngayon, lalo na sa panahon ito. Ang tunay na layunin ng CCW, labanan ang korupsyon sa pamamagitan na isulong ang katotohanan, isulong ang katarungan, nang sa ganoon magkaroon tayo ng kapayapaan. Ito ang diwa ni Joe Malvar Villegas nung ito ay tayo. Magkasama kami noon. Kaya't bilang National Chairman ng Advisory Council, ay ang ating mensahe ay ituloy natin ang ating ang pagsulong sa katotohanan at isulong ang pagtulong sa pagbibigay ng katarungan na magkaroon tayo ng kapayapaan, lalo na sa panahon ito, labanan ng korupsyon. Nasa pamahalaan, kaparis ko, ay kailangan talagang bumuo
na sa ganoon ay yung mga adhikain at kapakanan ng ating mga mamamayan ay atin tunay na makuha. Yun, at malaking tulong ng mga nasa walang pamahalaan na sumali sa labang ito, lalo na sa panahon ito. Sa inyo, simula pa ng CCW, ako ngayon acting governor. Kami naging governor na ng 18 taon. At congressman ng 9 na taon. Simula pa noon, simula ng CCW, kasama ko na si Joe Malvar Villegas, na pinagdidiwang natin ngayon ay 5 taon nang nawala. Pero yung diwa ay kailangan ituloy natin. Na maging sampayan ng tunay na makadiyos, tunay na makakapatao at tunay na may pagmamahal sa ating bansa. Sa lahat ng iba pang mga organizers at hosts at distinguished guests natin ngayon sa National Assembly ng Citizens Crime Watch, malaking karangalan para sa akin na makasama ang aking iniidolo na ating kasalukuyang Acting Governor ng Lalawigan ng Batangas, Acting Governor Hermelando Dodo Mandanas. Narito din po ang host ng ating pagtitipon ngayong araw sa bayan ng Malvar. Palakpakan po natin si Mayor Admiral Art Abu. At ang aming pamilya ay galing din sa Malvar at napaka-meaningful para sa akin palagi na magkaroon ng mga events dito sa makasaysayang bayan ng Malvar kasama si Mayor Abu. At sa iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Malvar at Lalawigan ng Batangas, at sa lahat ng organizers ng National Assembly ng Citizens Crime Watch, sa lahat ng mga opisyal ng CCW, kay Founding Chair Vivian Velez, kay Attorney JV Hinlo, kay Mama Nancy Garcia, kay National President Jego Magpantay, kay National Executive Vice President Bener Latayan, sa mga chapters ng Citizens Crime Watch mula sa iba't ibang mga bayan ng Batangas. Sino po sa atin dito ay galing sa unang distrito ng Batangas? Pakitaas po ng kamay. Hello po sa mga taga Balayan. Hello po, Balayan. Nasugbu, Lian, Kalatagan, Tui, Lemery, Kalapka, at Taal. Meron din pong mga galing sa iba't ibang mga distrito ng Batangas. I'm sure marami po sa atin dito ay galing sa Malvar. Hello po sa ibang mga taga Malvar. At Tanawan. Hello po sa mga taga Tanawan, mga taga Lipa, Batangas City, Laurel, buong ikatlong distrito, pangalawang distrito, ika-4 na distrito, at iba pang mga distrito ng Batangas, at sa lahat ng iba pang mga opisyal ng CCW. Malaking karangalan sa akin na matanggap ang imbitasyon ni Attorney Topacio at ng CCW at sa rekomendasyon ni Acting Governor Mandanas. Tayo po ay may dalang konting tulong din para sa mga miyembro ng CCW na narito ngayong araw. Tayo po kasi ay namamahagi na ng bigas para sa bawat pamilya sa Batangas. Wala po tayong pinipili. Lahat po ng mga pamilya sa Batangas ay may matatanggap na bigas galing sa atin. Pero dahil napaka-importante ang trabaho ng mga miyembro ng CCW, si Acting Governor Mandanas ay nagrekomenda sa akin, kaya ngayong araw meron po tayong dalang bigas para sa bawat miyembro ng CCW. At ito ay dahil para makatulong tayo sa buong Batangas
mahalaga na tumulong din tayo sa isang organisasyon na may mga napakagandang mga adhikain tulad ng CCW. Ang pagtulong sa mga miyembro ng CCW ay paraan para makatulong sa buong bansa. Kaya palakpakan po natin ang mga miyembro ng CCW. Dahil nasa pangalan na mismo ng CCW, ito po ay isang Citizens Crime Watch. At hindi natin dapat iasa po lamang sa mga opisyal ng gobyerno ang pagbabantay sa kriminalidad at korupsyon. Noong isang araw, nag-schedule ng meeting sa akin ang opisyal ng District Engineering Office ng aking distrito. Meron siyang dalang supot ng pera na may kasamang resibo na ito ay in consideration ayon sa resibo ng mga proyektong ito na inaward sa isang kontraktor. Mabuti na lang at nandun sa labas ang PNP ng bayan ng Taal at nahuli ang empleyado ng DPWH na may hawak ng supot ng pera. Kaya kung meron kayong ibang mga kontraktor na gustong mamontrata sa unang distrito ng Batangas, sabihin nyo na lang sa kanila, lumapit kay Congressman Leandro, makipag-ugnayan sa kanyang opisina sa Taal, pero dapat dala-dala ang supot ng pera at ibibigay ko sa kanila ang aking commitment na sa kanila ang kontrata, basta dala nila ang supot ng pera, pero baka naghihintay din doon ang pulis ng bayan ng Taal. At bilang isang bagong politiko, na-overwhelm ako sa tindi ng korupsyon na minsan naisip ko hindi natin masusolusyonan. Ngunit mas may pag-asa ako ngayon na nakikita ko na may mga organisasyon katulad ng Citizens Crime Watch na tumutulong at tutulong sa pagbabantay sa mga insidente ng korupsyon. Dahil hindi natin kayang mahuli ito sa mga hearing namin sa Kongreso kasi syempre, yung mga dumadating na lang sa mga hearing, yung mga opisyal na pahayag at yung mga iniingatan ng mga salita. Pero dyan sa grassroots mismo natin, mas makikita ang mga insidente ng korupsyon. Kaya kung ako ang nagdedesisyon, dapat bigyan ng mas malaking resources at iba pang tulong ng ating gobyerno ang mga mamamayan at mga organisasyon tulad ng CCW para mahuhuli natin ang mga gumagawa ng korupsyon at kriminalidad sa ating gobyerno. Pero tulad ng sinabi ni Attorney Ferdy Topacio, hindi naman ako nagsabi pero siya nagsabi, marami sa mga gumagawa ng korupsyon at kriminalidad ay mismo nasa gobyerno, kaya hindi natin dapat iasa na sila ang huhuli sa mga sarili nilang mga maling ginagawa. Kaya lalo, iaasa na lang natin ang panghuhuli sa mga korap at mga kriminal sa mga organisasyon tulad ng CCW, at simula ngayong araw na ito, tayo po ay magkakaroon ng mga mas malalim na pakikipag-ugnayan sa CCW at sa inyong mga miyembro para sama-sama tayo magbantay sa iba't ibang mga klaseng korupsyon dito sa Batangas. At kahit na hindi natin mahuli na nakahawak ng mga supot ng pera ang mga gumagawa ng korupsyon dito sa Batangas, the very fact na marami nagbabantay at makarating sa kanila na hanggang dito sa ikatlong distrito at sa ibang mga distrito at bayan ng Batangas, nagbabantay na ang mga miyembro ng CCW sa mga ginagawa nila. Sana matapos itong pagtitipon na ito, mababawasan na ng kakonti
ang korupsyon sa Batangas at mababawasan na rin ang mga koleksyon ng iligal na pera, ang mga korap dito sa lalawigan ng Batangas. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa CCW, sa lahat ng ating mga distinguished guests, at sana ito po ay magiging simula ng ating mas malalim na pagtitipon para bawasan hanggang kaya nating sugpuin ang korupsyon dito sa Batangas. Maraming salamat po. Napakalaking kontribusyon dahil kailangan natin ng mga mamamayan na magbantay sa korupsyon at kriminalidad dahil syempre ang mga nasa gobyerno ay minsan hindi nais na sugpuin ang korupsyon at kriminalidad, hindi sila mismo ang may kinalaman dito. At sa sarili kong karanasan, kagabi meron akong pinost na video sa Facebook ng pangaharang ng isang kapitan ng pamamahagi ng bigas, at yung pala yung tumulong sa pamamahagi ng bigas at nagsumbong sa akin at nagpadala sa akin ng video na ito ay miyembro ng CCW. Kaya napakalaki talaga ang tulong ng CCW at makikipagtulungan tayo para mas marami pa ang mga maitulong ng CCW. Ayaw ng ibang mga opisyal ng gobyerno na sugpuin ang korupsyon kung sila ay may kinalaman dito. Kaya kailangan ang mga mamamayan ang mismong magsumbong ng korupsyon. Anibersaryo ng CCW. Ito po ay simula lamang ng mahabang kasaysayan ng CCW at tayo ay makikipagtulungan sa CCW for many years to come. Kaya ngayong umaga, kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa aming bayan, ang Citizens Crime Watch. At bago po magpatuloy, hayaan niyong batiin ko ang ibang personalidad na narito. Kasama natin ang isang totoong Batanggenyo, taga-Tanawan po siya. At ang kanyang puso ay nabihag ng Tagaybaan. Walang iba kundi ang ating National Chairman, Attorney Ferdinand Sumague Topacio. Palakpakan po natin. Narito rin ang ating isa ring kababayan, the National Executive Vice President, Mr. Biner Latayan. Okay. Kasama ko rin po dito sa table ang leader ng CCW sa Bayan ng Malbar, Engineer Lemuel Mando. Nais ko rin pong ipakilala sa inyo ang head ng TMO sa Malbar na aktibo sumusuporta sa CCW, dating kapitan ng poblasyon, Kapitan Nogi Latido. At isa ring taga Batangas, the Vice President for Luzon, Mr. Angelito Latayan. At sa inyong lahat na naririto, mga kasama ko sa Presidential Table, mga delegado mula sa iba't ibang lugar ng ating bansa, lalo higit ang mga taga-Malbar. Palakpakan po natin ang mga taga-Malbar. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang punong bayan, kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Bayan ng Malbar. Ang tema ng inyong pagtitipon ay tunay na sumasang-ayon sa programa ng aming pamahalaan dito sa Malbar. Noong panahon pa ng kampanyahan, sinabi ko, isa sa 10-point agenda na inilathala ng bagong kandidato sa pagka-mayor, ang kapanatagan ng kalooban, ihahandog ko sa mamamayan. At ang inyong pong grupo ay tunay na kakampi, tunay na kaisa kung paano namin isa sa katuparan ang aming layunin upang ang mga mamamayang Malbareño ay magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. Ang lahat ng naririto, alam niyo po, kayo ay sumasalamin sa pagkakaisa at paninindigan para sa katotohanan tungo sa mapayapang sambayanan. Meron po kayong common grounds, meron kayong common denominator. Nagkakaisa kayo, may paninindigan kayo, at lahat kayo ay isa ang layunin
upang maging mapayapa ang ating komunidad. Sa madalit salita, ang CCW po sa aking paniniwala ay samahan ng mga taong naniniwala sa diwa ng bayanihan para sa kapayapaan. Ang inyong grupo ay merong disiplina at responsibilidad upang ang bawat mamamayan ay proteksyonan. Maganda pong tingnan. Imagine nyo, from all over the country, 33 years in existence, pambihira po yan para isang samahan na ipinaglalaban ang katotohanan, para sa isang samahan na mayroong paninindigan. Kung kaya't sa inyong lahat na naririto, mga miyembro ng CCW, ang aking hiling sa inyo, you have all the reasons to celebrate. Ikarangal ninyo, ipagmalaki ninyo, at ipagdiwang ninyo ang araw na ito bilang mga bahagi ng Citizens Crime Watch. Happy 33rd founding anniversary po sa inyong lahat. Sana ay dumami pa ang inyong lahi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat ay malugod nating tinatanggap ang mga kasama natin, ang miyembro ng CCW dito sa Bayan ng Malbar. Sa karangalan dito ninyo ginanap ang inyong 33 taon ng anibersaryo. Ang isa sa inyo ay pagpapatuloy natin ang pagkakaisa at paninindigan para sa katotohanan. Ano niyo po may nalarawan ng kontribusyon ng CCW po hindi sa ating lipunan? Napakalaki ang kontribusyon ng CCW para sa kabutihan ng ating lipunan. Sapagkat pagkakatotohanan ng naik ay palaging sa kabutihan yan ng lahat, hindi lang ng basta nakararami. Kabutihan ng lahat yan dahil ang CCW ay nanindigan para sa katotohanan. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng ika-33 anibersaryo ng ating organisasyon, ang Citizen Crime Watch, ang CCW. Ang 33 taong anibersaryo nito ay nagpatunay na ang organisasyong ito ay may malawak na tagumpay na nagawa sa larangan ng kapayapaan, sa larangan ng pagbubuklod-buklod at kapakanan ng sambayanan. Ito ay pinatunayan sa loob ng 33 taon na maraming nagawa ang organisasyong ito. Pinatutunayan na ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod na gaya ng ginagawa ng kilos ng organisasyong ito ng CCW, pinatutunayan ito na ang bayan ay magtatagumpay kung tayo ay magkakaisa. Maraming hamon ang ating nakikita ngayon, ang ating nasasalunga. Kasama na rito ang ating mga pambansang problema sa politika, sa ekonomiya at sa lipunan. Sa bahaging ito, mga kaibigan, ay nais kong sabihin na ang lahat ng hamon ito ay ating malalampasan kung tayo ay magkakaisa na katulad na ipinakikita ng Citizen Crime Watch. Sa mensahe po ito, mga kaibigan, ay malugod ko po kayong tinatanggap sa ating bulwagan. Maraming salamat po. Ang pagsayang programa ng ating CCW, gaya ng nabanggit kanina ng ating mga tagapagsalita, ay plate of commendation to Sir Alvin S. Colinas. ganun din naman ay tutulong din tayo sa pangunahing problema
At ito ay maraming ulit ng ginawa ng CCW. Katunayan ay marami ng mga kaso tungkol sa katiwalian na naisampa na o naipresenta na sa hukuman ng pamunuan ng CCW. Ilan dito ay may kaugnayan sa malaganap na flood control project. Hindi ko na lang babanggitin, pero maraming sa mga tagapagpatupad ng flood control project, sa particular ang DPWH, ay nasampahan na ng kaso. Inihiling lang natin sa ating mga kaubayan na maging mapagmatsyag. At ito ay may sasagawa mo sa pamagitan ng pakipag-ugnayan sa Citizens Crime Watch. Tungo lamang sila sa ating tanggapan, at kung meron silang nalaman o nabatid ng mga nakuhang mga impormasyon may kaugnayan sa korupsyon o sa kriminalidad, maaaring itong isumbong sa atin at gagawin natin formal na action. Mensahe lang po ngayong ika-33 anibersaryo ng CCW. Unang-una ay nais kong batiin ang pamunuan ng CCW sa pagdiriwang ngayon ng ika-33 karawan anibersaryo ng CCW. Marami na sa loob ng mahabang panahon ito na 33 taon ay marami ng mga naiambag ang organisasyong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagunlad ng ating komunidad. At sana ang aking mensahe ay manatili ito magpatuloy at lalo pang lumakas na sa gayon ay lalo tayong makatulong sa malaking problema ang hinaharap ng ating bansa. Sa loob ng 3 dekada, patuloy na isinusulong ng Citizens Crime Watch ang mga programang naglalayong makatulong sa pananatili ng kapayapaan, kaayusan, at mga responsableng pakikilahok ng mga mamamayan sa pag-unlad ng ating bansa. Mula sa ika-33 pambansang anibersaryo ng Citizens Crime Watch, ako, si Ariel Torres, nag-uulat para sa Margo TV Broadcasting Network.